Good morning. Ayan na. Dadala tayo ng drum ng tubig sa Lubao. Meron na po silang drum doon, dalawa bago. Yung binili ko kay Paring Louie Puyaw. Shoutout kay Paring Louie Puyaw at saka kay Maring Joanne. Ito dadalhin ko pa ito luma para ito naman yung para marami silang stockan ng tubig doon. Ayan na, bale ngayong araw sabi ni Kuya Mar baka makapagbuhos sila ng puting ng mga kolum para meron silang stockan ng tubig. Ayan, pangalawang araw po ni Tamtam sa trabaho. Ayan, kahapon gamit natin siya, napaka useful talaga. Ang dami nating nailagay na materyales na naisakay dito kahapon, tulad ng concrete mixer na inatid ko kahapon doon sa site. Tapos bumili pa ako ng mga plywood, kahoy. So napaka useful niya. Tapos ang ano ko lang sa kanya, napakagaan po ng i-drive. Para din ako para ko ring dinadrive yung ating Nissan Navara na Pro 4X. Maano yung kanyang yung kanyang driving comfort. Talagang napakagaan ni drive. Ayan. Automatic transmission, diesel engine. Tapos yung kanyang fuel consumption, sa aking palagay mga boss, mas matipid po siya kaysa sa Nissan. Mas malaki kasi makina nun ito 2.4. Ayan o, tinutang ko po nung kinuha ko to, halos halos bagya lang gumalaw yung kanyang fuel. Ayan, hindi pa ako nagpagas kahapon. Hindi ko alam magkano yung consumption ko from Lubao up Dennis Garcia hanggang dito sa Arayat. Tawag si Dennis Garcia. So tara, sa Lubao po tayo dahil ngayon din pala yung schedule po ng maglalagay po ng sa site. Deep well request kasi nila owner, ang ilalagay po namin deep well doon is 3 inches yung kanyang casing, which is submersible pump ang gagamitin po namin ilalagay. Tapos 82 gallons yung kanyang water, yung pressure tank. Ayan, so tara, Lubao tayo. Ang ganda nitong ating hindi ako nagsisisi kung bakit ito yung aking napiling sasakyan, itong si Tamaraw. Yan yung pumabalak kumuha ng Tamaraw. Ang ganda po siya, hindi kayo magsisisi. Napakaganda ng kanyang yung kanyang forma. Pwedeng pang personal, pwedeng pang pang negosyo. Tulad yun, dami natin ngayon sasakay. Para open the close. Let's go. Ang ayaw ko lang dito sa Tamaraw mga boss, ay panel niya pa rin siya, old school, analog speed meter. Tapos yung kanyang logo Toyota Hilux, which is pagkagabi wala man siyang ilaw, hindi siya visible. Ayan lang yung kanyang panel, hindi man lang in-upgrade. Tapos isa pa, yung controller ng radio doon pa rin sa kanyang panel na yon, wala dito sa manubela. Tapos wala siyang hand grip or tawag dito, yung hawakan dyan, may abang pero walang nakalagay. Yan sa kabila wala rin. Tapos ang gusto ko naman dito, yung aircon niya is maganda, yung kanyang aircon malakas. Ay naka-low lang, tapos nakahina lang yung aircon. Malamig na po siya. Yan yung aking masasabi dito sa Toyota Tamaraw Hilux
or sa ano, sa Thailand, ano yata to, at Hilux Champ. Tapos yung palang kanyang side mirror, ano pa rin siya, manual, hindi tulad nung iba na natutupi, automatic na natutupi. Ito hindi po. Tapos wala siyang blind spot signal, or yung mag-iilaw dito na kulay dilaw pagka may sasakyan na ma-detect sa gilid. Ito pong Hilux, so itong Tamara, hindi po siya, wala po siyang ganong features. Sa susunod sana, shoutout sa Toyota, sana i-upgrade or yan naman, gandahin yung kanilang mga safety features. Nandito na po tayo dito sa Lubao Project. Ito na yata yung nagpa-deliver pa po ako ng isang dump truck na graba. Yung singrabang deliver na isang dump truck is halos sa Makalahati po siya. Ginamit namin pang gravel bedding sa mga puting na mga column. So nagpa-deliver pa ako. Hindi ko alam kung yun na yun. Nandito na tayo sa site. Ay, nandito si Kuya Jun. Wala pa si wala na de. Ano na rin yung mga tatanim ni ito yung palakol mo. Bumili na rin ako ng ulam. Duman ako dito sa Santa Cruz Market. Ano naman, kaya po nag-ihaw tayo ng bangus. Ay, hito. Ngayon, bangus. Hi Koy, good morning. Nararatang napabo ko rin. Oo, ito, kasalubong ka ba yung truck doon? Matugulya pa yung truck doon eh. Manginiliyaw tayong bangus. Next time, boss na tayo ha. Ayan na mga boss, nandito na po tayo. Magbubuhos sila ngayon. Ayan, nakaprepare na Ito na yung concrete mixer, nakatutok na. Ayan, tapos meron silang pinaka gutter. Buhos lang po ng buhos dito. Tapos ayan, naka blue sack yung kanyang poste para hindi matalsikan ng semento yung yung pong column. Kung saan hanggang doon lang yung buhos. Ayan, para hindi siya malagyan ng debris. Ayan. Ready na. Tingnan natin kung ilang supot ng semento kakainin yung isang column. 2 meters by 2 meters, tapos sa 40 cm yung kanyang pinaka thickness. I-compute natin kung ilang cubic meter po itong kakainin nito. Tingnan natin. 2 times 2 times 0.4 equals, ayan, nasa 1.6 cubic meter po ang isa ang kakainin niya halos.
So ano to, 4 to, times 4 natin, false, multiply natin sa 4. So kailangan natin ng 6.4 cubic. Halos kung susumahin, kung ipapa-ready mix natin to, isang load ng ano, yung frac, yung forcing track, halos sa laman po nun, kung di ako nagkakamali, 6 to 8 cubic ang laman ng load ng isang ready mix na concrete. Parisa. Medyo lumuwang yung hukay, so lalagyan po namin ng harang doon para hindi po masyado malaki yung kanyang bubusan namin, dahil ano po yan, makapal yan, maraming kakainin na semento or concrete pagka hindi natin hinarangan, dahil sumobra yung luwang ng hukay. Yan, halos hanggang doon lang tayo sa 2 meters. Tapos yung concrete cover nung parilya nasa 7.5 yung concrete cover nya. Yan, no? Sa foundation pa lang quality na. Maganda pong yung project. Sa pundasyon pa lang is quality na or maayos na. Yan, mag break time lang kami. Medyo tinanghali ako dahil meron akong hinihintay kanina. Kaya tinanghali tayo ng dating dito, alas 10 na. Ay Koy, shout out kay Kuya Jun, you know. Hello. Break time. Lumusal muna tayo. Kape boss. Kape. Ito na yung paksiwang na. Ayun, ano. Nung bisa ang suwam, ay temperito. May suwam pa. Oh. Dami nating ulam Parang pesta. Iniyaw pang bangos. Sumuli pa ang iniyaw na bangos. Ito yung ano, tilapia. Ikaw, di na kumain. Kung gusto mong bangos, ito yung ano, suwam. Ano nang pinrito? Ano? Ano muna tayo? Balmet mo na eh. Ayan na mga boss, meron pong ano si Kuya Ed. Ito, may pinapalagay na coins. Ano siya? Dollar po ito na Kuya? $1. $1. Ayan, si Kuya John yung ano, maglalagay. Chapat po na. Okay, doon ako. Tara. Naka-video lang. May Oo, magpapuro. Exercise. Ano pa na ako? Maria. Dapat po na. Doya ka. Oh, ako yun yun. Ito yung dito. Wah, ito yun. Ang marami din. Bali isang poste, 4 na $4. Bali 15 post ito, dinivide lang po namin tong coins. Ayan. Paswerte. Tapos dun Kuya. Ariano. Dollars. Ito muna nga 4 kung maubusan. Yun, pagsa na lang. Okay.
ng boss. Ang ratio pala namin sa ano mga boss, sa concrete 1:4. 1:4 kung saan na ma-achieve natin yung ano yung 3,000 PSI. Wow. Tapos yung vibrator gagamitin natin. Mamaya pagka marami ng halo. Bili mo na gasolina na. Muna tayong gas. Okra din ko yung Jenjeng, oh. Gumuhit na. Kaya nga ni Kuya Jimmy tuloy. Ni parang Jimmy. Gumuguhit na yung okra. So, bili mo na tayong gasolina. Dito na tayo. Lapit lang pala yung gasolinahan dito. Paglabas lang sa highway. Yun na, gasolinahan na. Yan. Nagloko pa tong vibrator. Ayaw dumiretso. Andar. Ayaw. Stuck kasi ito eh. Huling nagamit to sa Riot project. Siguro mga 3 buwan na rin na stock. Ang dami itong spark plug ito. Ne. Sarap kami ang dami pa ito. Habang nila pamagay ay nagloko. Nakatapos naman na sila ng mga boss ng isang column footing. Importante po yun pagka nagbuhos kami sa mga poste, lalo na yung pong rebarring ito or yung kanyang reinforcement na bakal isa napakasinsin. So importante talaga po dito gamitan ng vibrator para walang honeycomb. Ito naman dito hindi naman critical yan. Kaya naman isiksik. Pero dito hindi po pwedeng pag nagbuhos kami walang vibrator. Ang kinain pala nito alas 15 bag cement isang pundasyon. Ito medyo maliit na lang to, siguro mga 10 semento isa na yan. Yung medyo malaki po yan eh. Pinalitan namin yung spark plug niya. Kinuha muna namin yung nasa concrete mixer. Timisan mo pogi. Alayang gay. Muna tayong gaya na. Buntok na. Butil. Ayan nakaprepare na yung isa. Susunod na po yan. Halos binusa namin yung isa na yun. Kulang-kulang 1 oras. Pero hanggang mamayang hapon naman matatapos naman po itong 4 na to. So tomorrow maglalaglag ulit ng itong maliliit na. Ayan. Susunod na to. Ayan siya. Shoutout nga pala kay mga boss, kay Eddie ako.
kay Kuya Richard or kay nickname Jay. Ayan. Shoutout po Kuya Jay. Eddie ako sa sa Messenger. Ayan, kain muna tayo, kain. Yan, sayang yung yung pinatay ni Janjan yung bibi, yung itik. Pinangalanan na pa naman ni Kuya Ed yun na pinangalanan pa naman po ni Kuya Ed yung itik dito. Ang gusto kasi niya huwag namin katayin, pero yun kinatay ni Kuya Janjan. Maghahanap po siya ng pinakamabait pa doon. Magdadala ka ulit. Lalagyan ko ng kasama para nag-uusap silang pangalan na binigay pa naman ni Kuya Ed is DT. DT ibig sabihin daw Donald Trump. Sabi ni Kuya Ed. Si DT sana yun. Wala lang la. Na-adobo si DT. Hinadobo ni Kuya Janjan yung bangos Hindi yun na bangos. Okay, ni kayo retang liwa nung bisa na magpinggan lang. Yung Budal fight. Meron pang buro doon, yung isang buro. Buro. Galing ako ng palengke dito sa Lubao. Bumili ako ng kutsara, tinidor. Budo, pag nalaging gasolina yung tabi mo to. Binili ko sila ng mangkok dahil dito wala silang mangkok. Chopping board, walang chopping board. Ginagawa kong chopping board yung pinulik. Pichel, mamaya pagka uminom sila ba? Lalo ng baso. Walang baso. Di pa ningal pe. Ano ang biniling baso? Wala. Wala yung baso ang binili ko. Hindi ko sa resibo kung nandun sa resibo. Baso, wala yung baso. Yun nandun wala yung baso, hindi nalagay. Wala yung baso maliit na binili ko, hindi nalagay dito sa plastic. Hindi natin mabalik malayo pa naman. Sa may Santa Cruz pa yun. Na-shoutout nga pala kay meron po ako nakasabayan kanina dun sa bilihan. Ayan, tingnan ko yung pangalan. Check ko lang. Ayan, shoutout po kina Mr. and Mrs. Romer Gutierrez tsaka si Ma'am Grace Gutierrez na nakasabayan ko kanina doon sa bumili ako ng mga kitchenware. Shoutout po kay Kuya Romero Gutierrez tsaka kay Ma'am Grace Gutierrez. Tumitingin ako dito sa labaw ng vibrator na de kuryente. Wala akong makita. Subukan natin linisin ulit itong karburador niya. Itong gasoline. Kasi siguro pumunta ako sa doon na lang ako titingin ng vibrator na electric. Subukan natin linisin ng buti yung karburador. Sakaling umandar. Adyan nga, tapos na ako sa toothbrush mo. Tabi mo na to. O gagamitin mamaya to. Hindi mo na gagamitin. Kung hindi mo na gagamitin, akin na lang.
Panlinis ko. Wala, talagang maandar po siya ng pagka napaandar ko na siya pagka inano ko yung tinodo ko yung gas niya o kinas ko. Pag nirevolusyon ko mamamatay, parang nagkukulang sa gasolina or sa kuryente, hindi ko alam. So patitingin naman natin sa gumagawa niyan. Nilinis ko na rin yung kanyang carburetor, wala pa rin. Ayan, ito yung unang nabuhusan, alas 2 na po yan. Tapos isa na lang, yun na lang. Then pangalawa, yan o, ayos. Tapos natin yung ano malalaki, ito na lang. Yan, isa na lang, kompleto na yung malalaking posting ubusan. Ito isa, sakto sa marking namin na red paint doon, 40 cm po yan yung kanyang kapal. Tapos bukas tatayo na sila ng ano, ito maliliit na lang po ito, yung kanyang 16mm, 8 na lang to, tapos C-bar. Ito medyo maganda lang to, so medyo maliit na lang yung puting niya, 1.5 by 1.5 na lang yun. Yung malalaki siguro, yung malalaki nasa 15 bag cement ang kinakain. Siguro ito maliliit na to, at least mga 10. Yun na yan. Ay, nakalaban tayo sa pag-repair nung ano, nung tawag dito, nung vibrator. Hindi naman natin nagawa. Adaling ko na lang pa uwi, kaya tingin ko na lang doon. Boss, baka tumingin din ako ng ano mga boss, ng electric vibrator. Kape. Yan, kaya po pala ako nagbalik ngayon dito. Sabi nung kausap ko dito sa ano, sa Deepwell ngayong araw, kanina ina-update ko siya o tinatawagan ko, yun daw kanyang pinaka-foreman niya hindi daw din pumasok. So ayan, nandito na ako sa site kanina nung in-inform niya ako na hindi daw pumasok yung pinaka-head nila. So yun, reschedule daw bukas. So hopefully sana bukas malagay na po yung deep well dito. Yun din yung isang mahalagang bagay na pinunta ko rito ngayon. Tapos yung pagbubuhos nila dito, nakaabang na pa naman itong kanyang platform nung ano mga boss, nung pressure tank dito muna namin nilalagay for the meantime. Tsaka naayusin yan pagka nabakuran na, kung saan gustong ilagay ni Kuya Ed yung kanyang pinaka pressure tank. Ayan, submersible po yung lalagay dito. So hopefully sana bukas may lagay na yan, submersible pang, para hindi na kami nakaano dun sa kabila. Tapos magagamit din namin pang ano, pantubig dito sa backfill namin. Pagka natambakan na to, gagamitin pantubig. Ayan, continue lang yung pagbubuhos. Isa na lang po yung bubuhusan nila. Tayo, hindi na tayo magtatagal. Uwi na rin ako. Kung maaga ako makauwi, titingin ako ng ano sa daw.
ng electric vibrator, yung electric na kukunin ko. Tapos yung isa dadalhin ko na rin yung sira na yun, paayos ko. Ayos naman po yun, palyado lang siya, hindi ko alam anong problema. Hindi naman tayo mekaniko, ano lang tayo, parang kumbaga sa doktor, albularyo lang tayo. Kailangan niya ng ano, ng doktor. Sabagay, ito naman na ano naman po ito, hindi naman critical yan, ito yung critical. Kung makapansin nyo, bakal niya halos napakasinsin, so hindi pwedeng hindi po gamitan ng vibrator yan. Kailangan pagka binuhusan yan, vibrator natin para maiwasan natin yung kapak or ampaw or honeycomb. Yung walang laman, may part na walang concrete, kailangan solid talaga. Bukas makakapagbuhos din sila bukas. Madali na lang pong tayo to eh. Ano ba yung naka-assemble na po sa dalawa na pala yung naka-assemble na poste. May tatayo nila, siguro hanggang mamaya may tatayo itong dalawa na to. So yun. Sige, may ning gailon, ning vibrator. Uli kayo, palaway kayo kayong doktor. Dr. Gade. Let's go. Yeah. Ayan na, nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga. Dumaan na ako dito sa ano, dito sa may installan ng RFID. Ayun yung ano, papasok ng NLEX northbound papuntang norte. Nagpa-install na ako. Ayun, may card na tayo. So yun yung RFID ni Tamtam. Next na lang pagka nagawin tayo sa gawing Tarlac, yung ano ba to, auto sweep. Ito easy trip. Yung T-Flex na lang yan ang kailangan natin pa-install. Ayan, RFID. Okay, para pagka bumiyahe tayo sa mabilis na tayo, hindi na tayo nagka-cash. Sabagay, hindi pa naman po pumasok ng ano si Tamtam ng expressway. Dito pa lang kami sa National Highway. So yun, tara, baka hindi ko na po abutan bukas yung Dao Agri. Anong oras na ba? 4:30 na. Hindi na nga tayo aabot. So tingnan natin, baka bukas na lang tayo. Bukas na lang ako pumunta. Ito ko lang yung dito. Dito na lang kaya. Dito na lang yung card. Okay, let's go. Huminga tayo siguro. Dahil ano na po tayo. Kulang na tayo sa oras. Let's go. At least meron na ano si Tamtam. Meron na siyang RFID. Alright.